Kasunod ho ng pagbisita ng Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky sa Pilipinas, partikular ho sa tanggapan ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang, tiniyak ng gobyerno ng Pilipinas na handa nitong kanlungin ang mga refugee mula sa Ukraine. At ayon naman sa United Nations High Commissioner for Refugees, may nakalatag na rin pong maayos na sistema ang Pilipinas sa pagproseso nitong mga asylum seekers. Kunin natin ang live report ni Moira Encina. Moira. Alex, sa paglulunsad ng National Refugee Day ay tiniyak ng DOJ na patuloy na magiging sanktuaryo o takbuhan ang Pilipinas ng mga refugee at palalakasin pa ng gobyerno ang mga polisiya at programa nito para sa mga stateless person. Bukas ang Pilipinas sa tumanggap ng mga refugee mula sa Ukraine sa harap ng mga mamamayan nito na naiipit sa giyera nito sa Russia. Sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na sa ngayon ay wala pang impormasyon ang Department of Justice, Refugees and Stateless Persons Protection Unit o DOJ RSPPU kung may pag-uusap sa pagitan ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Ukrainian President Volodymyr Zelensky ukol sa posibleng refugees mula sa Ukraine. Inihag ni Vasquez na polisiya ng Pilipinas na tanggapin ang refugees o asylum seekers basta nasa bansa ang mga ito na isa sa mga requirement. They must be here and they must apply. That application will be processed by the DOJ RSPPU, and if they are qualified, then they are admitted as refugees or asylum seekers as the case may be. It's a continuing policy. Obligasyon din anya ng Pilipinas sa tumanggap ng mga biktima ng mga karahasan, persekusyon at gyera bilang signatory sa 1951 Refugee Convention at sa 1954 at 1961 Statelessness Convention. Ayon naman kay United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR Head of National Office Maria Ermina Villavilla Gallardo, may nakalatag na maayos na sistema ang Pilipinas sa pagproseso ng asylum seekers. May mga magagandang programa rin anya ang Pilipinas sa mga refugee. It's also important to know that there are no refugee camps here in the Philippines because the trend now is to be inclusive, no? Meaning that the state gives opportunity for refugees to be able to integrate. So you have urban refugees. Maaaring nakasalamuha muna sila but they have a different legal status here in the Philippines. Tinataya ng DOJ na mahigit 1,000 refugees ang nasa bansa at nasa 1,000 rin ang pending refugee application. Karamihan sa mga refugee ay mula sa Gitnang Silangan at Africa. Where they are right now, due to confidentiality, we cannot divulge their location because the reason why they are seeking asylum from the Philippines in the first place is they're trying to avoid persecution from their home country. Kaugnay nito ay nilunsad ng DOJ ang kauna-unahang National Refugee Day alinsunod sa proklamasyon ni Pangulong Marcos. Alex, sa panig naman ng Korte Suprema, sinabi nito na pinaiigting nito ang mga kapasidad ng mga hukom sa bansa sa paghawag sa mga naturalization cases para sa mga refugee. Sa ilalim ito ng binuo ng SC na Rules on Facilitated Naturalization na nagpapabilis para maging Filipino citizen ang mga refugee sa Pilipinas. Sa datos ng SC mula 2006 hanggang 2018 ay nasa 8 pa lamang ang naging Pinoy citizen dahil na rin sa mahigpit na mga patakaran noon. Alex? Okay, Moira, linawin ko lang ha. Itong mga Ukrainian na pwede tayong tumanggap no, bilang mga refugee sila, ito'y for safety reason lang dahil nga may gera sila doon sa kanilang bansa. No? So, nabanggit ba kung gaano katagal sila dito sa Pilipinas bilang mga refugee? Yun ay depende sa kanila. Basta ang first requirement, kailangan nandito sila sa Pilipinas. Kung nais nilang mag-apply nga for refugee, yun nga,
ito ay iproproseso naman ng DOJ at kapag sila ay nakapasa doon sa mga qualification, sila ay tatanggapin. Yung kung gaano sila kahaba o gaano katagal sila dito mananatili ay depende na ito sa mga, kung sakasakali ay sa mga Ukrainian refugees. Ayun, dahil nga may ibang mga Ukrainian, tulad na nabanggit ko, no, meron akong na-meet na isang Ukrainian pero ang kanyang misis ay Pilipina. So, anong status nung Ukrainian na yun? Refugee pa rin ba siya dahil may Pilipina siyang kasama sa bahay? Yun ay depende na rin kung siya ba ay talaga mag-a-apply or kung dahil nga may asawa din siyang Pinay, pwede naman siguro siyang may ibang programa na pwedeng i-alok yung gobyerno para makapanatili siya dito sa Pilipinas, lalo na may mga pamilya naman siyang mga Pilipino. Okay, maraming salamat sa iyo, Moira Encina. Mata natin dyan po sa DOJ. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.